Hi, hello. Hi guys, hello. Pauli na kaya po kanina. Ngayon po, December 10. Pauli na kaya po. Na? Ano po yung banyo umikain eh. Ano po. Ano itong bathtub. O ito po. Ano po yung kusina. O yan po. Ano po yung kwarto. O ini po. O rin rin maleta may Ano karakanda. po yung maleta may o. Oh, Ano po yung TV o tapo yung study monitor ng table, Brian. working table pala. Working ano po. table. O dito pong Ano heater. po yung passboard papunta kay Teres nung lugar yung kusisindi. O ini maning metong heater kasi mama rin laki. Ano po, sofa bed. O ito po. O yan yung terrace. O yan yung kaya. O Ayan buti. po yung biyog-eluan. O buti na mo ting aldongin ni dati. Aldo mumuran. The last. Ayan po, yung kaya Last panahon yan look eh. of Pero hanggang makaslagyan po yung Aldo, marim lang. Kaya luwal. Ayan po. Ayan po ganyan. Hi guys! Welcome back to another video diary here in Switzerland. So, narinig nyo kanina or napanood nyo kanina is yung house tour ng parents ko dito sa Switzerland noong December of 2023. And medyo nagmamadali kami noon kasi pabalik na kami ng Pilipinas. But anyway, I'll be touring you around more, mas detailed dun sa house tour ko since palis ako ngayon, I will have my summer vacation and medyo malinis yung bahay. So, I decided na mag-house tour today. And before that, I will show you yung city kung saan ako naninirahan. So basically, ito yon. Ito yung building ko. Ayan yung building kung saan ako nakatira. And nandito ako ngayon sa Pongschauderong. Ayan. Ito yung neighborhood kung saan ako nakatira. So, ayun lang siya. And pupunta tayo doon sa bahay ko. Anyway, hi guys! So, ayan, napunta kayo sa mailbox ko. So, ayun yung mailbox ko. But anyway, ito na yung entrance ng bahay namin. So, may first door dyan as well as yung second door. So, ayan. Hindi ko sure if mapapatong ko kayo dyan. So, ayan. Buksan ko lang yung pinto. Ayan, kunin ko kayo. So, meron kaming elevator. May stairs dito as well as yung elevator. So, we'll take the elevator. Hi guys, so bawal mag-ingay. So anyway, see you na lang dun sa entrance ng bahay ko. So welcome sa bahay ko guys. So ang una nyo makikita dito is itong stand ko. May Philippine flag yan. Galing yan ng Pandayan. And then meron akong lamp dito. So it's changed color. Thanks Shopee for this one. And then, para mabango naman pagpasok ay bumili ako ng mga yan. So, may books ako dito and then some frames. So, ito frame ng family ko. May ilaw yan. And ito yung rack. So, pagpasok ng bahay, may tatlong pinto actually. So, yan yung tatlong pinto. Maliit lang to. Very studio type. But anyway, ang unang pinto dito is yung banyo. So, buksan natin siya. Sana hindi kayo ma-shock. So, ayun yung banyo ko. Sobrang liit. Medyo luma na siya. Pero meron akong bathtub na never ko nagamit as a bathtub. Tapos, ito yung salamin. Hi guys. And then, may medicine box or may box dito sa loob para lalagyan ng mga gamit. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, medyo yung mga products dito, especially sa buhok ko, since nga medyo nakakalbo siya, is Philippine product yung ginagamit ko. So, argan oil. And then, here, ginawa ko na lang tong rack kasi medyo pagka sa cabinet pa ay medyo mahirap siyang dalhin. And then anyway, meron din akong mga cabinet, built-in cabinets dito. So ang maganda pala dito sa apartment na to, hindi ko na kailangan bumili ng cabinet kasi may mga built-in na siya. So ayan, hindi ko na lang siya papakita. And anyway, ito naman yung aking kitchen. So this is the kitchen. By the way, everything here is talagang binili ko. As in, walang laman tong bahay na to. Meron akong stash ng food dyan.
mga Asian food, rice, etc. And then, ayan. Meron akong mini ref dito. Ayan, yung mini ref ko. Good for one person lang talaga siya. And then, I have the microwave except for this one. Nandito na siya nung nandito na ako. So, yan. And then, ito naman yung sa basurahan. Yan. And then, my condiments here, most of them are Filipinos. Ang pinaka-importante is yung basurahan. So, we segregate here in Switzerland. Hindi ka pwedeng magtapon ng plastic bottles, ng bottles as well as ng papers sa isang mix. Plus, nagbabayad kami dito ng tax for the garbage. And then, ito nga pala, thanks for Shopee. Galing din ng Shopee, I wanted to learn how to mix cocktails. So, I bought that one. And then, my ever-reliable air fryer as well as yung aking... Tingnan nyo naman yung view, guys. So, I have the view of lake even from my kitchen. And then, meron din akong CCTV dyan. So, shout out sa mga OFWs dyan. So, parang maganda din talaga may CCTV ka. So, you can see kung kapag ka nagta-travel kayo or what. So, anyway, ito yung aking mini bedroom / sala, everything na, no? So, ayan siya. So, ito nga pala yung kama ko. Most of the items here are from IKEA. One-time delivery para medyo less yung babayaran ko sa delivery fee. And sobrang mahal dito, guys. So, this bed will cost me around like 50,000 to 60,000 pesos. So, ayan. Meron din akong sofa dito. It can be converted into a bed. So, sofa bed siya. And then, ayan. So, ito galing ng Green Hills thanks to my Hermes. Yan. So, I can really like, I can really host yung mga pupunta ng Switzerland. So, ayan. Then, I have a mini center table here. So, initially dun sa video na nakita nyo kanina, wala pa yan. So, ayan. Inano ko. And then, plus my candles. So, buksan natin yung candles natin para may wala namang ambience. So, anyway. Then, bumibili pa din pala ako ng mga flowers kasi it gives life to my apartment. And then, of course, ito yung electric fan ko. Nabili ko lang sa marketplace. And tinanggal ko na para mas madali siyang umikot. And yan. Ito yung laptop ko, working laptop. And then, here are my plants. So, the first priority, yung pinakataas talaga is yung calamansi. Ayan. Sana mabuhay siya, at saka sana magbunga siya. And then, I have here the dried flowers, the orchids, and some other plants. So, ayan. Ito nga pala ako. So, ito yung aking salamin dito. So, galing din IKEA to. And then, yeah. And then, ito naman yung TV na to. Actually, yung TV na to is naka-sale. So, nakuha ko ata siya around mga 40,000 pesos. So, ayan. As in, binuhat ko siya. Nag-Uber ako gamit yan. Then, wala pang siyang box. So, anyway, other thing is parang ito yung aking table ng aking TV is drawer din siya para double purpose na din. And then, I have my working table. Pagka gusto kong kumain habang nagtatrabaho, so I can just move it anywhere. And then, pwede din ako magtrabaho sa sofa. Pwede din yan. So, ito din pala yung aking work table. So, I have this screen. This is very helpful. Ito yung gamit namin sa office. And, binili ko na siya from Samsung. Kasi sobrang wide niya. And then, para ka nang may 2 monitors dyan. Plus, may monitor pa ako dito. And then, this computer chair as well from IKEA. And then I have my inspirational section or whatsoever. Anyway, I have pictures there of my friends, my family, and then some quotations, remembrance. I also have my medals here from the marathons, the 10 kilometers walk, as well as yan yung meron akong nakasulat dito yung mga goals ko for 2024, pero hindi ko na ipapakita yan sa inyo. And anyway, another thing is, meron pa ako ditong cabinet. So, ayan. Meron din siyang mga gamit dyan. So, and then, another thing, meron din akong lalagyanan dito sa mga stash ko yan ng aking mga Filipino products din ata. And, yon. After noon, ang pinaka-favorite part ko ng bahay is itong veranda ko or aking terrace. So, ayan. So, buksan ko lang. So, ayan. Ito yung terrace ko. Ito talaga yung nagpa-sold dito sa apartment na to. So, ayan. Ayun yung view, guys. Sobrang ganda dito.
Baba ko lang. So, ayan. So, makikita mo dyan yung Lac de Lemang. So, the Lake of Leman. Plus, ito yung mga kapitbahay ko. Plus, meron dyan, kapag ka afternoon naman is yung parang Alps ng France. So, sa kabila is France na. So, ayan. Ayan lang siya. And then, bumili din pala ako ng aking mga tables and chairs dito para pag summer, pwede akong kumain or mag-chill lang dito. So, ayan siya. Ayan lang yung aking bahay. Very good for one person, but I love this apartment. I've been living here for more than 1 year na. Magto 2 years na din. And I love it here. Very concise. And pang akin lang talaga siya, no? So, ayan. So guys, pag-usapan nga naman natin ngayon yung magkano nga ba yung binabayaran ko sa bahay ko dito sa Switzerland. So, mahirap maghanap ng bahay dito sa Switzerland considering hindi yung mga nagpaparenta yung maghahanap sa'yo. So, ang nangyari kasi sa amin noon ay kailangan namin mag-apply dun sa Regi or yung parang rent agency na kailangan namin mag-submit ng papers ng aming last 3 months of salaries, yung contract, yung aming permit dito sa Switzerland. And then sila yung mamimili kung sino yung pinaka nararapat na tenant dun sa bahay na yun. It's very hard, to be honest, kasi that time wala pa kaming 3 months dun sa company plus yung resident permit namin hindi pa lumalabas. So, anyway, nagbaka sakali lang naman ako. So, right after ng 3 months ko, ay talaga nag-apply na ako and luckily I got this apartment. So ang binabayaran ko dito sa apartment na to ay nagkakahalaga ng around 1,200 base rent plus 160 na mga utilities etc. Yung aking tubig, kuryente, at saka yung heater kapag ka winter siya. So roughly more times 65, roughly around cost me around 88,400 per month yun. So, pero meron din kasi akong binabayaran na dues aside from that one. So, maabot na din siya siguro ng mga 90,000 per month yung renta ko dito sa bahay na to. Ako lang mag-isa. Plus, another pa doon is kailangan ko magbayad ng kuryente. So, hindi pa pala kasali doon yung kuryente. Yung kuryente lang na sinabi ko kanina is yung around the building. Pero nagbabayad ako dito ng kuryente. Pero mura lang ang kuryente dito since subsidized siya ng government. So, yon. Another pa is may insurance pa tong bahay ko. So, since gamit sa loob ng bahay, kailangan mo siyang i-declare kung magkano yung halaga niya tapos i-insure mo siya. So, in case na may fire, in case na may calamities or whatsoever, fire, damages, etc. or nawala, may insurance ka, so pwede ka nilang i-reimburse dun sa mga nawala or dun sa mga natupok ng apoy. Another pa na binabayaran ko dito is yung tax in terms of telecommunications, like yung TV tax. So annually nasa around 12,000 siya. Although hindi ako nanonood ng French TV or ng Swiss TV, Wi-Fi lang talaga or YouTube yung ginagamit. So kailangan mo pa rin for as long as the household ka dito sa Switzerland. And yeah, and then pagka nagtatapon ka ng basura dito, special yung plastic na ginagamit nila, especially dun sa waste, yung sa mga combined waste, it cost me around 200 pesos or depende sa size kasi, pero roughly around mga 120 pesos to 200 pesos yung isang bag ng basura dito. That's 35 liters. So, anyway, medyo mahal talaga or yung iba sa inyo yung masya-shock doon sa cost of living ko dito sa Switzerland. But as I have mentioned in my other vlogs and my other videos, Switzerland for me is a good place to live. Yung worth it yung cost of living mo, yung savings mo, as well as yung quality life mo. Talagang may insurance ka. Like for example, if I lose my job, or if I resign from the job that I have 3 months of insurance. So, dun sa 3 months na yon, papasweldohan ka ng gobyerno hanggat hindi ka makahanap ng trabaho for as long as you have efforts of like looking for a job. And here, as in for me, this is a good apartment for me since mag-isa lang naman ako. Although medyo nahirapan ako noong nag-visit sa akin yung family ko since as in, malaking space lang siya. Although I have sufficient beds, I have my main bed here. This can be converted into a bed, a sofa bed.
Pero medyo maliit lang siya and it's really for bachelors. But anyway, I love this apartment. I hope you guys enjoy watching our detailed house tours compared to my parents. And if you ever come to visit Switzerland, especially for my friends and families, you are very welcome. I'm really happy to host you here, guys, in Switzerland. And the hotels here are so much expensive. Maybe the cheapest hostels here will cost you around 6,000 pesos. And I'm living in Lausanne, Switzerland, although not the touristy part of Switzerland. But still, I think you can still save money if pwede ko kayong host, as long as you are my friends or my close friends as well as relatives. So anyway, that's it guys for this video. Medyo napahabaan na ata ang video. And if you like this video, kindly click the like. Subscribe na din kayo sa YouTube channel ko. And if you like to know other things here in Switzerland, kindly comment down below. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Thank you and see you on my next vlog. Ciao!